So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot sa inyong mga katanungan na inilalagay sa comment section. So mga kamanok, makakaasa kayo na lahat po ng inyong katanungan ay sasagutin ko at ibibigay sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa inyong mga itinatanong. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay may mga katanungan, kung ikaw man ay newbie, baguhan pagdating sa pagmamanok, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin dito. So, kung sa tingin mo makakatulong ako at mabibigyan kita ng kasagutan, wag mo na sanang ipagkait yung subscribe at saka yung like kasi wala naman po itong bayad. Kung kayo naman is pabalik-balik lang dito, gawin nyo na pong mag-subscribe para po every time na mag-upload ako at nagtanong kayo, may suggest po sa inyo. Madali nyo pong mapakinggan o malaman yung aking ibibigay na kasagutan sa inyo. Kaya mga kamanok, kung nagawa nyo na pong pindutin yung mga buttons na yan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at hihingi ng paumanhin kung yung ibang katanungan ay nalilikdangan natin kasi sa sobrang dami po talaga ay minsan yung iba nakakalimutan natin. Pero sinisikap ko po na masagot yung lahat. Anyway, so much for that. Sagutin na po natin kaagad yung ating mga katanungan dito. So, ang una pong katanungan ay galing kay Joel Kahukom. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Idol. Ang tanong niya is, Idol, ano ang magandang gamot sa paos na manok? Nasubukan ko na lahat ng antibiotic. Ganun pa rin siya, 1 week na. Ganun pa rin, di naman bumabalik ang dati niyang tilaok. Wala siyang sakit na kahit ano, healthy siya. Masipag lang tumilaok kahit gabi. Kaya napaos na. Ano ang magandang gawin, Idol? Salamat and God bless you. Okay, kung meron po tayong manok na possible nagkasakit to ng matagal, possible nagkahalak to ng matagal, hindi po agad nasagot hanggang sa mawala po yung boses. Okay? Yun po kasing malagkit na laway mga kamanok dito. Once na yun po ay hindi po naalis kaagad, yun po kasi ang nagwi-whistle. Yun po kasi ang tumutunog, humuhuni. Sa dibdib, akala natin sa dibdib at saka sa likod. Pero sa totoo lang, yun po ay nadito sa kanilang Adam's apple, nasa trachea po yun. Meron pong malagkit na laway doon sa pinakabutas. Once na humihinga po yung manok, sumisipol po, humuhuni po. Ganon din po yung nasa mga bata. Pag po sila is nagkakahalak, pag po sila ay tahimik, humihingal po dito. Parang nagwiwisel, pumipito, tumutunog. Yung po ay pag hindi natin naalis, tuluyan pong hindi na po makakatilaok yung ating mga alaga. Even though tumitilaok po sila, okay, umaas na po silang tumitilaok pero wala po silang boses. Yun po ay pag nagtagal ng masyado ang halak nila. Nawawala na po yung pinaka-sounds, nababarahan na po nung malagkit na laway na yon ang pinakadaanan ng boses ng manok. Kaya ngayon, halimbawa, hindi niyo po sila nagamot, tapos bigla pong nawala yung halak, then gumaling po. Actually, meron po kasing may sarili po silang kakayanan para pagalingin ang kanilang sarili. Yun nga lang, pag nagtagal, humihina po yung katawan, nagkakaproblema yung kanilang vital organs. Okay? So, meron po silang kakayanan na mag-heal sa kanilang sarili. Yun nga lang, hindi po ganun kabilis. Lalo na kung medyo matagal na po yung halak, medyo kumapit na po yung plema. Gagaling po yan kung medyo tumataas po yung immune system ng manok. Yun nga lang, nananatili silang payat, nananatili silang, ibig sabihin ay hindi maganda ang katawan. Kahit marami na silang kumain, kahit ma-overcome nila yung sakit na yon, hindi na po ganun gumaganda yung katawan kasi nagka-problema na po yung vital organs. So anong po pwede natin i-advise sa ganyang manok? Wala daw siyang sakit, healthy daw po. Actually, hindi na yan healthy mga kamanok. Hindi na po healthy. Possible dumaan na yan sa matagal na pagkakasakit hanggang sa gumaling. Hanggang sa nakarecover yung manok. Possible, kung ako tatanungin po ninyo mga kamanok, kahit anong antibiotic ang ibigay ninyo yan, wala na yan. Okay? Sigurado ako, medyo payat po ang katawan yan. Sigurado ako, medyo mahina po yung katawan yan. Kaya kung ako sa inyo, i-out nyo na lang po yan. Pasensya na po pero kailangan din po natin natanggapin yung katotohanan na yung manok na yon, ganun na lang po. Kahit po tayo magbigay ng panahon dyan, hindi na po natin makukuha yung ganda ng kalusugan na maaari nilang makuha. Kasi nga po, napabayaan po natin. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung gagamutin nyo yung manok, gamutin nyo na kaagad. At kung wala kayong balak gamutin, i-out nyo na kaagad. Kasi sayang lang ang panahon, sayang lang ang pera, sayang lang ang patuka. Okay? So maliwanag tayo dito, kamanok sana po ay makatulong
galing kay San Joel Kahukom. Ayan, so next question tayo. Galing kay Eli Yamat. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Eli. Ito yung katanungan mo. Idol, ano ang magandang gawin para hindi sakitin ang sisiw kahit walang vaccine? Okay, so medyo mahirap to, ano? So kung kayo ay baguhan, newbie, at wala pa kayong alam pagdating sa vaccination, ito yung simpleng tips ko sa inyo. Kasi prone talaga yan sa pagkakasakit. Lalo na kung newbie kayo, pag nagkasakit, hindi nyo alam kung anong antibiotic ang ibibigay, anong gamot ang ibibigay. Ganito ang tips ko sa inyo para hindi po ganon kataas yung chance na dapuan sila ng sakit. Make sure yung inyong brooder, mga kamanok, medyo mataas. Possible, mga ganito ang taas sa lupa hanggat maaari. Kasi po, ang ating pong iniisip dyan, yung ammonia. Kasi yan po yung number 1 na pinagkukunan ng sakit ng ating mga sisiw. Yung ammonia na nanggagaling sa ipot nila. Once na ang ipot ng manok ay nalanghap po nila yung singaw, doon po bumabagal ang paglaki ng manok hanggang sila ay magkasakit. Okay, nagkakaproblema po yung kanilang immune system. Pag nasinghot po nila yung singaw ng ipot, ammonia po ang tawag doon. Pag nasisinghot po nila yun madalas, humihina po ang kanilang immune system. Pag po humina ang kanilang immune system, doon na po sila tatamlay ng pagkain. Doon na po sila hindi tatalaban ng bitamina. Ngayon, pagka hindi na po yun tumatalab sa kanilang katawan, doon na po sila magkakasakit. Pag nagkasakit po yung manok, mababansot, mabagal ang paglaki hanggang sa mag-abroad po sila. Pero kung ang inyo pong brooder, medyo mataas sa lupa, kahit sila ay umipot doon, yung singaw nun, hindi po kaagad nila malalanghap. Kaya mga kamanok, ang brooder po dapat medyo mataas sa lupa. Kasi iniiwasan natin yung ammonia. Sa mga newbie, sa mga baguhan, hindi po ito napapansin. At sa mga may brooder naman na nasa kahon, okay, may mga, kahit yung mga farms natin na nasa kahon, make sure na yung mating natin, especially kung nakadyaryo yung mga yan, every day, kung maaari, every 4 hours, palitan nyo po. Kasi po yung ammonia, present po lagi dyan. Pag umipot ang sisiw at nagtagal sa kanilang flooring yan, nasinghot nila, dyan humihina ang immune system ng isang sisiw. Kaya hanggat maaari, itaas nyo po ang flooring. Tapos yung pinaka-flooring ng inyong brooder, mga kamanok, gamit po kayo ng chicken wire or chicken screen, yung kulay green. Hanggat maaari, mas mas malalaki ang butas, mas magaganda para po hindi po sumampit doon ang kanilang mga ipot, para hindi po nila masinghot yung ammonia na galing dito. Kaya kung mas malaki ang butas, mas maganda. O kaya naman kung maliliit pa yung sisiw, kung medyo maliliit pa yung butas, wala rin naman problema. Habang lumalaki, palitan niyo po yung flooring. Pwede pong steel matting muna, malalaki naman ang butas ng steel matting, tapos saka nyo patungan po ng green screen na medyo may malalaki ang butas para po safe tayo sa ammonia. Yan kasi ang pinanggagalingan ng halos maraming sakit ng manok, yung ammonia na yan. And also, kung walang vaccine, dapat araw-araw ang linis. Kung maaari, every 12 hours, halimbawa, maghapon, sa umaga linis, sa tanghali linis, sa hapon linis. Sa ganyang paraan, makakaiwas po sa sakit ang inyong mga alagang sisiw. Makakapag-produce po kayo, makakapagpalaki po kayo ng maayos at mga quality mga manok. Okay? So, Eli, sana nasagot ko ng maayos yung tips pagdating sa mga walang vaccine mong mga sisiw. Alright? So, next question tayo. Okay, ito galing kay Jaynard Publico. Ayan, may shoutout sa iyo. Kamamay, bakit ayaw maglimlim yung brood hen ko kahit 15 na yung itlog? Salamat sa sagot, Idol, and God bless. Yung inahin mo, possible, meron siyang history na hindi pinalilimlim yung inahin. Okay, baka mamaya yung inahin mo galing sa farms, kasi yung mga farms na yan, so minsan battery breeding, okay, battery type ang kanilang breeding, pinaiitlog lang na nilang paiitlog, tapos halimbawa nakuha mo naman yung inahin, first time mo na isinalang sa breeding pen, mangingitlog talaga yan ng mangingitlog ng marami, hindi yan titigil. Pero kung halimbawa naman, ganyan talaga, okay, ikaw yung nagpalahi, tapos nakita mo ganyan talaga, anong dapat gawin? Kolektahin mo yung itlog, isalang mo na sa incubator. Tapos yung inahin, purgahin mo, i-reset mo ang kanyang sistema.
ulitin mo ulit yung proseso. Tingnan natin kung lilimlim siya sa tamang dami. Kasi kalimitan, ang tamang dami lang ng iniitlog bago maglimlim ang isang inahin is 10 to 12. Pinakamarami na yung 12. Yung iba, 10, 11, naglilimlim na sila. Okay, so purga lang, paligo at bigay ng injectable supplements para ma-reset yung sistema nila. Okay, so mga kamanok, sana makatulong po ang simpleng tips na to sa ating mga subscribers na nagtatanong, sa mga newbie and sa mga baguhan na gustong pasukin ng mundo ng pagmamanok. Muli, this is Linyada ng Mamay. Sana makatulong po. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment sa ibaba. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Sana satisfied ko po kayo. Paalam.